Okay, so susunod naman po si Sir Jack kasi si Sir Jack naman talaga ay 'di ba kanina si Kebolo yung pinure tapos binanatan si Joel, 'di ba? Ito naman si Jinggoy naman ang Alam mo Sir Jack, palagay ko kasi magkaedad kami nitong si Sir Jack parehas kaming millennial. So nakita namin yung mula pagkabata namin hanggang pagkatanda namin, nakukulong si Jinggoy for the same crime almost every time. Puro plunder, di ba? Plunder dito, plunder doon, plunder, di ba? Napapakawalan lang siya kasi kaalyado niya yung either na-dismiss through technicality or napapawalang sala kasi kaalyado yung kakampi yung gobyerno, di ba? Ngayon kasi, no holds barred ngayon si Marcos. Sana talaga tuluyan niya yung mga kurakot, di ba? Kahit sino pa yan, kamag-anak or whoever. Now, this is such a funny thing to post about Jinggoy Estrada, di ba? Dinaig pa kayo ni Senator Jinggoy Estrada na nanindigan kahit alam niyang gagawan siya ng imbentong kaso. Hindi siya takot, mga badeng. Paano naman nangyari na imbento yung kaso? Una, wala na kasi sa judiciary, wala na kasi sa, kasi yung flood control noon ni Ping Lacson, nag-recommend sila to file cases kay Jinggoy, Joel, and Cheese. And even kay Romualdez, sinabihan na imbestigahan to investigate further kay Romualdez. Kasi ang motto naman lagi ni Lacson, kung saan tayo dadali ng ebidensya. Okay? So, okay lang yun walang problema dun Now, etong si Sir Jack, sinasabi niya nagawa yung kaso, imbento yung kaso. Paano mo nalaman? Ang titingin niyan kasi ay ang titingin diyan hindi naman yung mga senador, hindi rin lalo si BBM. Ang titingin diyan is judges. Alam mo yun, yung mga judges sa Sandigan Bayan, yung knowledge nila sa batas is malalim. So, paano nila iimbentuhan si Jinggoy Estrada ng kaso, di ba? Ibig sabihin, nakitaan nila yun at the very least ng probable cause. Hindi na probable cause ang ngayon, ang standard ng courts ngayon, reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, pag sumampa ka pag napasampa mo yung kaso mo from the fiscal to the courts, ibig sabihin mataas yung chance mong makonvict. Ganon yun. Ganon na ngayon. So, ano yung pinopoint ko rito, mga lods ko? Ang pinopoint ko rito ay masyadong mababaw yung argumento na ganito, na nanindigan lang, kaya kinasuhan. Where is the evidence that is saying na ganyan talaga nagagawa ng kaso? Kahit gawan ka ng kaso kung talagang mahina yung ebidensya laban sa'yo, hindi rin naman didikit yan. Yan yung point ko. Dinaig pa kayo ni Senator Jinggoy. Daig na taig talaga yung 3 pits. Ito, katulad nito, maganda to. Saludo kay Jinggoy. Paano saludo? Diyos ko Lord. Ay nako. 'Di ba? So anong nangyari dito na bulok? Hindi, nakasampa pa rin yung ang galing din kasi biruin mo, there are actually people who agrees with this post. Ano ba yan? Wala bang history si Jinggoy na nagpa-plunder siya? Di ba pangatlong beses na yan? Hindi lang, kung unang beses pa lang, baka pumasa pa yan yung post na yan Pero pangalawa, mapapaisip kayo, pero pangatlong beses na to, 3-pit na to. Tapos you're saying na saludo ka pa rin sa ganitong klaseng tao. Diyos ko Lord, ano ba yan? Ang lala mo, idol. Sobrang lala mo. Ano nangyari dito? Nabulok. Ito dito. Hindi sana ako maniniwala, Sir Jack, pero nakatatlo na yan. Exactly. Lalo na yung ito, pati si JB, binanata na yan. Moton-moton lang kasama, okay? So, meron pang paratang, di ba? So, ano yung point dito? Paano mo nasabi na yung mga ebidensya is gawa-gawa lang? Kasi kailangan yan, alam mo yon, kasi hindi natin kasi alam yung case file nito So, pero yung mga judges, panigurado, or yung prosecutor na nag-handle nito, nakita niya lahat. Nakita niya yung sagot ni Jinggoy, nakita niya yung sagot ng prosecutor, di ba?
nakita niya yung sagot nung nag-complaint pala, sorry, yung ombudsman kasi nag-complaint eh. So, and then sa Sandigan Bayan, tinignan din nila kung yung pinasa sa kanila is reasonable enough para ikulong si Jinggoy. Para maglabas sila ng warrant. The answer is yes eh. Wala na yan sa executive, wala na yan sa legislative. It's in the judiciary's hand. Iba-ibang magkakaibang proseso yan. 'Di ba? Wag na lang natin tignan doon eh. Tignan na lang natin yung history ni Jinggoy about sa mga ganitong klaseng kaso. Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Fool me thrice, shame on everyone who even voted this guy, 'di ba? Kasi alam nyo kasi ito yung problema ko sa Pilipinas eh. You vote because sabi ni idol. Hindi kasi hindi nyo basihan yung merito ng tao, 'di ba? In a democratic system where you are free to vote for anyone, the first thing that you need to check is yung merits ng tao, 'di ba? Ito bang tao na to ay may meron ba siyang siya ba ay magnanakaw noon? Meron ba siyang mga red flags na tinatawag? 'Di ba? Like for example, if I never even voted for this guy, tong si Jinggoy Estrada, or even crossed my mind na iboto to. But because tinaas ni Sara Duterte yung kamay, nasa unity team siya noon, pinagboboto yung mga tanga kayo, 'di ba? 'Di ba? Kung binoto nyo to, tanga kayo eh. Kasi paulit-ulit yung ginagawa niya eh. Na alam mo yun, masyadong maraming magandang pangalan na senator. Halimbawa, si Heidi Mendoza. Tingin ko, best yun eh. Yun kasi alam niya yung kalakaran ng gobyerno when it comes to mga katiwalian. But instead, you chose someone who has a history of plunder. And then, these influencers, these vloggers, pagtatanggol pa. Kasi nanindigan. Ano yung panindigan niya? Kinampihan yung idol mo. Diyos ko Lord. Alam mo yon, kasi of course, lahat naman kami dito sa larangan ng political vlogging. Dalawa lang naman yan eh. Sasabihin sa'yo, number 1, bayaran. Number 2 is, wala kang prinsipyong pinaglalaban. These are the most common things na naririnig ko. Maleta yung in the form of maleta yung ngayon. Tapos yung isa naman, sip-sip ka lang kasi ganito. Ganyan, okay lang yun. Walang problema doon. That's just the nature of political vlogging. Pero, sana man lang, kung yung mga susuportahan mo ay malinis, dapat malinis din sila. Like, sana, kung kasi hindi mo yan pwedeng sabihin kay Jinggoy. Quite literally, he is the poster boy sa ngayon of plunder. Not saying about sa guilt niya or kung ano man yung tinatakbo ng kaso. Ang sinasabi ko lang, any normal person, anyone with two eyes can see kung ano yung pinagagawa ni Jinggoy Estrada sa career niya. He has been involved many times sa plunder cases. And then saludo ka. Bakit ka sasaludo dyan sa tao na yan? Kalimutan natin yung side o 'di ba? Kalimutan natin yung side ng pagiging nung mga paniniwala natin. Just look at the person himself. Tignan mo yung track record nila. Ano yung nakakaiyak siya actually. Nakakaiyak na nakakainis na nakakatawa. Kasi makikita nyo how these things go. 'Di ba? It's one thing to be bayaran, Sir Jack. Pero it's another na sumuporta ka to someone na may consistent plunder record eh. Okay lang sana kung once nangyari yan, tapos napawalang sala. Especially what happened to Dilima. 'Di ba si Dilima? At the very least sa kanya, yun talaga, na-dismiss yun. Outright dismissal. Yung mga yung mga kaso niya na yun ang gawa talaga. Dito kasi hindi eh. Yung iba pending pa rin eh, 'di ba? May mga pending na naman yung isa, 'di ba? And yun, 3 beses ka na pagbintangan, talagang ka lang, nase-set up ka lang. Parang hindi naman ako naniniwala doon. Alam niyo yung kasabihan na when there is smoke, there is fire. Anyone na alam yung mga pinagagawa ni Jinggoy Estrada, makikita nyo naman
makikita niyo yung ano, kung paano na-dismiss yung mga cases niya, 'di ba? Tapos kung paano siya ano, pinag-bail nung panahon ni Duterte. Ano yung pino-point ko rito? Ang pino-point ko rito, mga lods, parang it's so sad to see na there are still people na sumusuporta pa kay Jinggoy. Okay lang sana si Sara Duterte. At least yun, medyo ano pa yun eh, wala pa tayo dun sa exciting part sa kanya eh, di ba? Medyo uneven ka pa ron eh. Ako kasi nakapili na ako eh. Pero when it comes to Jinggoy, I think it's universally understood nowadays that he is already involved in so many plunder cases, di ba? Diyos ko Lord. Jinggoy Estrada, ang ganda. Tapos ganyan yung profile. May prinsipyo si Senator. Ay. Anyway, kayo na bahalang mag-decide kung kanino kayo maniniwala. Sa akin o dito kay Sir Jack. Yun lang naman po.